na ginagawa niya ngayon sa iyo at sa mga bagay na patuloy pa niyang gagawin para sa atin. Kaya mapapakanta ka, no? Pagising mo sa umaga, amen? Binuksan mo pa yung mata, pinapapurihan mo siya, pinapasalamatan mo siya. Lord, salamat po sa bagong umaga. Salamat po sa panibagong buhay. Salamat po. At minulat ko pa ang aking mga mata. Dahil alam ko, marami ang hindi nagumising ngayong umagang ito. Kaya nga mapapakanta ka ng papuri. Amen? Diba? Pagising sa umaga, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos sa kanya'y binago. Lahat ay aking ibibigay ko. Sis, tinulungan po kita, Sister Beth. Amen. Upang purihin siya. Di po ba? Salamat po, Sister Fel. Napakaganda po. Salamat po, Sister Fel. At tinulungan mo ko dahil alam mong hindi ako makakabirit. Hindi muna po ako si Birit Queen ngayon. Amen po. So mga kapatid, napakaganda po. No? Kahit, eto sabi ko nga po sa inyo, I am grasping my breath. Hirap po sa paghinga. Pero napapakanta pa rin po ako. Hanggang sa huling kataga ng aking boses, ibibigay ko po yan sa Panginoon. Dahil nararamdaman ko yung hangin. Sa hangin na libre mong nilalanghap, kapatid, kahit gaano kahirap at kahit gaano tayo kalakas kumonsumo ng hangin na ito. Amen? Ngayon po, lahat tumataas ang presyo. Wala pong libre. Pero yung hangin na yan, libre mo na hinihinga. Alam nyo, yung katulad ko po, nahirap huminga, doon ko po lalong na mag-magnify ang kabutihan ng Diyos. Kaya wala tayong dapat sinasayang. Ako nga ito, nagsusumikap, hirap yung baga ko, at yung puso ko mag-function, pero gustong-gusto kong langhapin ng sariwang hangin, kumanta ng papuri. Amen? Kaya purihin ang Diyos sa lahat ng libreng bagay, sa libreng hangin, at sa pag-ibig niya sa ating lahat. Yan po yung praise. Yan po yung pagpupuri. On the other hand, worship is giving glory for who God is. Worship is giving honor and glory for who God is. Ang pagsamba ay pagbibigay ng parangal at kapurihan sa kung sino ang Diyos sa ating buhay. Amen po? So, yun po yung kaibahan na ang pagpupuri ay ang pagbibigay ng pasasalamat, karangalan at kapurihan sa lahat ng ginawa ng Diyos, sa lahat ng ginagawa niya sa atin ngayon, at sa lahat pa ng gagawin niya. At ang pagsamba naman o ang worship ay ang pagbibigay ng parangal at kapurihan sa kung sino ang Diyos sa iyong buhay. Kapatid, sino ang Diyos sa iyong buhay? Sa akin, personally, He is my Rapha healer. Siya ang Diyos na laging naandyan, na pinapagaling ako sa lahat ng aking mga pinagdadaanang karamdaman. Siya ang Diyos na aking provider. He is my provider. That's why I worship Him. Siya ang Diyos na nagbibigay ng pagkakataon. That's why siya ay aking sinasamba. Siya ang Diyos na gumagawa ng lahat ng paraan sa mga bagay-bagay sa buhay ko. He is my way maker. That's worshiping God. Pagsamba ay ang pagbibigay ng parangal at kapurihan sa kung sino ang Diyos sa ating buhay. Personal mo ito. It is our personal relationship and personal view of who God is in our life. Sasambahin natin siya for being our God provider, na kahit papahirap po ang buhay, still nakakaraos tayo sa lahat ng ating pangangailangan. Hindi tayo namamatay sa gutom kasi He provides. He sustain our every needs. Kahit naghihirap ang buong sambayanan, still ang pamilya mo, kapatid, kumakain sa oras. Amen? At lalo, we worship Him for the greatest sign of His love. Halimbawa, sa kanyang walang hanggan at kapantay na pag-ibig sa atin. Number 1 po dyan ay ang pagsasakripisyo sa kanyang bugtong na anak na si Jesus.
For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whomever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ganon ka inibig ng Diyos. Ganon tayo iniibig ng Diyos. Na isnakripisyo niya ang kanyang bugtong na anak. When we say bugtong, nag-iisang anak. He gave His best for all of us. Kahit hindi po tayo karapat-dapat. Kahit tayo'y mahihina. Kahit tayo'y pasaway. Kahit tayo makukwenta. Kahit tayo makasalanan. Kahit paulit-ulit tayong sablay. Still, ganun tayo iniibig ng Diyos. Paano mo hindi sasambahin ang God? And how can we not worship a God like Him? Amen? Kaya nga po, ulitin ko, Sister Pel, kung alam mo yung kantang ito, sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Mayroon ka bang nababatid? Bugtong niyang anak, hindi niya ipinagkait. Nanaog sa mundo, nagdusat, tumanas ng libong sakit. At ang ganti natin, purihin siya sa dakilang pagmamahal niya. Oh, kahit bayaran siya, hindi sapat ito upang ibalik ang pag-ibig na inalay niya para sa atin. Kapatid, ganun tayo inibig ng Diyos. Kaya wala tayong dahilan upang hindi natin siya mabigyan ng ating pagsamba ng malabis na pagpupuri sa Kanya. Amen po? So that is the difference between praise and worship. Those were the simple definition of praise and worship. Pagpupuri at pagsamba. Now, ano po yung scriptural basis tungkol dito? Sa wikang Hebrew o sacha, ang ibig po sabihin nito is to humbly beseech God upang mapagkumbaba nating handugan o alayan ang Diyos. Ito po yung mga scriptural basis. Hindi lang po yan basta inimbento ng tao. Hindi po ito inimbento lang ng ating mga Santo Papa. Hindi lang ito inimbento ng ating mga apostoles, ng apostoles o disipulo at naging apostoles ng ating Panginoon. Hindi lang ito invento. Scripturally basis, may scriptural basis po ito. Sabi nga sa Hebrew, yung sacha, it means to humbly beseech God upang mapagkumbaba nating handugan o alayan ang Diyos. Nakasulat po sa Psalm 119 verse 108 yan. Accept, I beseech thee, the freewill offerings of my mouth, O Lord, and teach me my judgment. Sa Tagalog, ang ibig sabihin yan, tanggapin mo, isinasamo ko sa iyo ang mga kusang handog ng aking bibig, O Panginoon, at ituro mo sa akin ang mga kahatulan mo. Amen po. So may scriptural basis. Isa pa, in Hebrew is halal. That means, ang praise and worship is halal. That means to foolishly celebrate. Buong kahangalan at itodo bigay na maging sa kalipunan ng mga tao. Amen? Yung bang kahit magmukha kang hangal, na sumasamba, umaawit ka, napapapikit ka, napapataas ang kamay mo, napapatalon ka, napapaindak ka, napapaiyak ka, kahangalan sa tingin ng mga tao. Pero ito po yan eh. Hebrew word halal sounds like hangal. That means to foolishly celebrate. Sa buong kahangalan at todo bigay na maging kalipunan ng mga tao, tayo ay magpupuri sa Diyos. Sabi po sa Psalm 35 verse 18, I will give you thanks in the great assembly among throngs of people. I will praise you. Sa Tagalog, ako'y magpapasalamat sa iyo sa dakilang kapisanan. Aking pupurihin ka sa gitna ng maraming tao. Kaya nga kahit na nasa marami kang tao, you praise God all alone. You worship Him all alone. Na wala kang pakialam sa mga nakapaligid. Di ba? Nung nakaraan, i-share ko sa inyo na nung ako'y maging bahagi ng praise and worship team, nakakagalitan ako ng yung aming choir leader namin. Sabi, Sister B, pag ikaw kumakanta, nawawala ka na sa posisyon mo, nakaharap, pag dilat ng mata mo, nakatagilid, tapos yung voicing nawawala. Bakit? Kasi hodang magmukha kang hangal sa harap ng mga tao.
Ang mahalaga, nagbibigay ka ng kapurihan at kaluwalhatian sa Panginoon.